Direct, dalawang pelikula pa ni Nora Honor ang hinihintay ng mga tao na mapanood. Kontrabida saka Laro. Opo. Na dinirect mo pareho. Opo. Anong pwede mong ma-share? Yung Kontrabida po, nakausap ko na sila, yung co-producers nila, yung Ovation Production. So, sabi ko nga po, baka maganda siyang pagkakataon ngayon, parang para tribute kay Ate Guy. So, next week po ata set sila ng meeting para hopefully malabas during this first. Sabi ko nga, gusto nyo May, diba? Kasi ang birthday ni Ate Guy ay May. So, baka yun po, maayos. Yung Laro po, balak namin, baka po sabi po nung isang kaibigan ko si Ate Guy ata ang anniversary ay, tama po ba, October or November yung kanyang anniversary sa showbiz. So, para may isa pa silang abangan sa November. Kasi yun, medyo ibang Nora Honor yun eh. Sabi ko, yun, baka maganda rin. Pero parang mas pinakaiba sa lahat yung Kontrabida sa title pa lang. Opo. Actually, dalawang magkaibang Ate Guy naman yun. Kasi nga, first time niya yun mag-kontrabida. At saka, andun din sa movie si Miss Jane. So, I think magandang tribute para sa kanilang dalawa. At kumusta? Anong pakiramdam mo nung mabalitaan mo na Siyempre po nakakabigla pa rin, pero sabi ko nga po siguro may rason naman ng nasa taas kung bakit so para makapagpahinga na rin si Ate Guy. So, baka yun din po kasi nga medyo hirap na rin siya na itong mga nakaraan dahil sa kanyang condition, 'di ba? On and off po ang kanyang pagpunta sa hospital. Pero hindi ba kaya nagpa-angioplasty siya dahil may project sana siya para sa iyo? Nag-prepare po siya kasi sabi niya nga sa akin kung direct kung mauuna ba ang kailan ang shoot at kung kaya gusto niya magpalakas kasi nga in negotiations po kami kasama sana yung pinost din naman ni Miss Hilda, so dapat magkasama silang dalawa, so excited siya kaya yun, gusto niya sana mag-prepare health-wise kaya I think advice po ata sa kanya na magpa-angioplasty. Direct Adolf, wala ba siyang naiwan na sa kumpleto naman lahat ng shoots? Opo, wala naman. Yung Laro sakto nga kasi rin nung nakapag-usap kami na ayos, so parang na-timing na naayos lahat. Kasi matagal na yun, actually napalabas na siya sa mga festivals noon sa labas. Tapos ngayon nga, nahirapan lang, syempre alam natin yung condition ng pelikula, so medyo nagpa-timing. Pero ngayon, sabi ko nga baka ito yung magandang pagkakataon. So, nag-shoot si Ate Guy noon, siguro naka-lock-in pa kami noon kasi pandemic yun bawal pa lumabas, mga 8 days. 8 days kami dito sa Manila. At gusto mo rin sanang gawin pa yung sequel ng Bona with si actually, naayos na rin po nga sana yun. Pero babalikan ko po, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ngayon kasi naantay po, at siyempre po dahil sa nangyari. So kung either kukuha ng someone to replace her or ano muna po yung project. So depende po dun sa mga producers kasi sabi ko pagka natapos na po ito tsaka kami mag-usap. Maganda sana yung reunion ni na Hilda. Itutuloy. Pero syempre ang malaking shoot to fill in yung paano na yung casting noon? Yun. So magre-recasting po siguro at pag-uusapan kung sino ang pwedeng, although mahirap humanap ng papalit kay Ate Guy, pero maghahanap po siguro ng kung sino po ang pwedeng maipalit. Or ito rin ba yung kasama si Lorna Tolentino? Opo. Tsaka si Direk Gina po. Parang pinagsama rin na moral at saka Opo. So maghahanap po kami ng tatama yung schedule and at the same time yun nga kung sino po yung babagay. So kung pwedeng mag-reshuffle, kung sino yung pwedeng gumanap sa role ni Ate Guy para po kasi yung producer po parang syempre nalungkot din sila pero ang nila since yun para magawa din as tribute kay Bakit Ate Guy. Paborito mong kunin si Ate Guy? Nakapitong pelikula kayo? 6. Wala po and one short film? Opo. Through the years po kasi parang bukod din nga sa pagiging, siyempre alam naman natin lahat na mahusay siyang artista.
Pero more than that po kasi yun, na-develop na rin po through the years yung aming pagkakaibigan. So, naging komportable rin po sa isa't isa. Tapos, pag may mga proyekto na natingin ko naman bagay sa kanya. At minsan po, syempre, yung mga producer, syempre gusto rin po siya. Dahil syempre, it's an honor to work with her. So, pinag-balance. So, kaya pag nagsaswak po yung mga elements, katulad ng gusto ng producer, nirecommend namin siya, di ba? So, natutuloy po kaya. Nakakatuwa naman kasi, syempre po, malaking kalangalan always, saka marami kang matututunan kay Ate Gay habang Adolfo, nagtatrabaho.